Andito ako ngayon sa Talyer kung saan ko pinagawa yung aking motor. And ngayon, chine-change oil na siya. Tapos pinapunta lang ako dito nung may-ari kasi ipapakita lang sa akin kung ano yung ikakabit daw dun sa nasirang parts ng sasakyan. Ang sabi sa akin nung may-ari, baka mamayang hapon makuha na rin tong motor at magamit na rin. Yung motor na to ay nabili ko lang ng second hand. Di bali 60,000 yen ko siya nabili. Tapos ayun, sabi nung may-ari mukhang mas mahigit pa dun yung babayaran ko. Kasi nga medyo maraming nasira or maraming sirang parts and maraming mali na parts na nilagay dito yung dating may-ari daw. Kaya yun, expect ko medyo mahal lang babayaran natin ngayon. Ayun, di bali mamayang hapon malalaman naman natin eh. Magandang araw po. So ngayon is Saturday. Nandito kami ngayon sa labas. So, pupunta lang kami dito saglit ng Daiso. Kasama ko si Mama Aya saka si Yuna Chang. May bibilin lang kami. Ano, nakita nyo? Ayan, yan nga. Yun. Ayan. Ano ba tawag dyan? Catcher. Bag catching net. Mushitori Ami. Ayun, panghuli ng mga bugs and mga insects. Insects. Pwede rin sa lamok yan. Tabi mo nun eh. Pagkain ito ng... Ano bang tawag sa kabutamoshi? Eh? Ayan, bayad na tayo. Self-service payment na rin dito sa Daiso. Barcode. Barcode. Choto. Okay. Okay. Ready ka na bang manghuli ng mushi? Ha? Ano ba huliin mo? Ay, chocho? So hahanap tayo ngayon ng lugar kung saan may chocho. Dekireba. Paro G. Ayan guys, dito na kami ngayon sa Mori or Forest. So usually kasi dyan maraming mahuhuling mga iba-ibang klase ng insekto. Mushita. Huh? Mushi. Ako yung hinuli mo, hindi naman ako mushi. Dito kasi sa Japan po, pag summer season, isa sa mga libangan kasi talaga rito yung panguhuli po ng mga ganyan mga insekto. Lalo na mga bata. Silipin natin kung anong meron doon. Hay? Wala naman nakasulat na bawal. Dapat pala nag-choose ako. Ano ba itong OOTD ko? Tapos biglang may lumabas na bear, no? Tabi-tabi po. Oh, anong nakasulat dyan? Siguro palatandaan to. Lahat ng puno meron dun. Tabi po, nagtuturo. Dapat ni Honggo mo sasabihin. Paano ba sabihin sa Nihongo yung tabi-tabi po? Simasen. Manghuli ng mushi pero pag nakakita ng mushi, Takot naman, no? Takot naman siya sa mushi. Oh. Dango mushi? Yada. Patingin? Oo, yun daw yung dango mushi na tumitiklop pag hinahawakan. Kaya dango. Ayun na, patingin. Oh, ayun siya, oh. Lakas ng loob na unit niya. O, sige na. Lagay mo na yung isang musi dyan. Baka naman pinabibili lang ng toyo yan. Hanapin ng nanay niya yan. Pahinto kasi Manong, kala niya may diwatang bumaba. Wala tayong nakitang ano dito eh. Uwi na tayo. No. Ikaw nagsabi eh.
Asan ang chocho? Ayun o. Demo, di kinai, tori na yun dayo. Kore ga hora. Asan ba? Ayun o. Ayoko nga. Unto da. Ay no, chocho, ganda. Kaway. Huli mo, dali. Ay, ang pangarap mo eh. Manghuli ng muli. Dahan-dahan ka pa, ha? Ready mo na yung panghuli mo, dali. Ready mo na. Kada maingay, Papa. Tinig siya. Gambare. Yan na. Dahan-dahan mo sa dahan-dahan sa ibabaw ng ano. Ang layo po, be. Ata! Nahuli ko na eh. Lumipad pa. Pero dito naman po, kapag nahuli mo yung mga yan, eh pakakawalan din siya. Hindi naman siya kinikip o inaalagaan. Parang libangan lang talaga nila na manghuli ng mga... Parang yung mga nanguhuli ng isda rito sa atin. Oh, Yung mga nanguhuli, pag nahuli nila, oo. ayun. Kaya pakawalan din nila, no? Parang libangan lang talaga. Yes. Kuway. Bakit? Anong nakalagay? Meron daw nakalibing na 4 na tao sa kuwebang ito. Ano talaga siya, Tom? Parang yung pinaglibingan ni Jesus Christ. Oo. Diba, nilibing siya sa parang kuweba na may malaking bato na nakaharang. Ito ganun. 4 na tao ang nakalibing. Oo. Gusto mo hanapin Stone natin? chamber. Andun daw siya, malo. Around 4 people were buried in the stone chamber of this tomb. Bakit daw sila nilibing dyan? Ancient tomb siya eh. Ancient tomb ba? Kumbaga nung kapanahonan Ancient pa. tomb? Nung 1953. 1953. Kailan lang pala, no? Was excavated in 1953 when the school building for elementary school was being built. Nung ginawa ang school na to. So, na siguro na-discover nila yun. Hmm. And then meron silang nakitang mga pair of earrings. Oh. Boy. Ay, yun na siya, ang dami. Punta naman kami ng Donggori Koen, kung saan lagi naglalaro sila yung Nachang. Meron kasi doon marang ano din eh, no? Tambayan din ng mga tutobe. Doon? Meron din doon? Meron ba rito, ma? Pero dito sa harap ng Donggori Koen, meron eh, oh. Dito talaga sila mga nagtatambay, mga halamang bakanteng lote. Huliin natin doon. Dali, oh. Kunin mo na yung panghuli mo. Okay. Kyoskete, ashi. Ayan. Dito marami. Ayan, oh. Mananawa ka dyan, no? Ata! 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 Oh. Okay. Oh, chat mate. Oh. Okay? Ayun, nailagay na natin. Tingnan nga. Ayun oh, nakahuli na tayo na isang nantiyo, tombo. Ayun. Pero mamaya papakawalan din namin yan. Ay, so naman na ya. Mamaya papakawalan din. So, ganyan daw ang pag-awak. Iyon. Yung ano lang, soft lang. Baka kasi mabali. Oo. Ayun. Pati nga yung itsura niya. Kaway naman yung tombo. Mamaya pakawalan mo yan, ha? Ha? Tubi-tubi. Sige na, pakawalan mo na siya pala. Bye-bye. Uy no, lumipad na. Di ba sa atin pag nahuhuli ng tutubi, sabihin wag manghuli kasi lalagnatin. Ah, ganun ba yun? Oo, lagi sinasabi sa amin yun nung bata pa kami. Ay, lalagnatin kayo. Ano ginagawa nyo? Adi, huhuli pa rin. Nilalagnat kayo? Hindi. Hindi naman. Kasi
Kasi siguro, kaya nasasabi ng mga matatandang lalagnatin, nasa bilad ka sa araw eh. Oo. Oo. Nainitan, napagod. Nainitan. Oo. Oh, pagod na si Yuna-chan. Pagod ka na? Na mag-park. Alright. Yun. Ayan, nandito kami ngayon sa Talyer. Talyer sa Japan. So, last time kasi nasira yung motor ko. So, ilang araw na ata nandito yung motor ko kasi nahirapan din siyang ayusin. Dahil maraming araw sira. Ayan. Mamaya kwento ko sa inyo. Kukunin ko muna kasi ipipick upin na ngayon. Ang sabi nung gumawa ng motor, okay na daw. Naayos na. Siguro mga 3-4 na araw bago naayos. Ayan. Marami kasing parts ng motor na ayun pinalitan. Ayan. Tumawag sa amin. Sabi okay na daw. Tama? Okay na, no? So, di bali yung parts ng sasakyan na pinalitan kasi dito. Ito to, yan dito. Mga sira na. At ang sabi, ayan, ito yung mga nasira na parts. Okay, hindi ko lang alam kung anong mga tawag dito. Pati ito, sira na daw. Pati ito, sira na rin daw to. Hindi ko lang alam anong tawag dito kasi wala akong masyado alam sa motor eh. Ito naman parang wala daw siyang thread. So dati raw yung may-ari nito, pinalitan daw nila yan ng parang hindi naman sakto dun sa nasira. Kaya pala nagloko yung motor. Yun. Wala kasi siyang thread. So pati ito pinalitan. Alam nyo ba kung magkano inabot lahat ng gastos natin dito? Nasa 60,000 yen daw. Kasama na yung labor yun. Ayan. Pati pala to, pati itong rubber na to. Ayan. Pinalitan. Ayan. Ito lang yung lagi kong ginagamit kapag lumalabas ako saka kapag nag-uuglat, diba? Kailangan ko talagang paayos. Ito na yon. Magkano? 65,538。 Gosang 8. はいはい。ayun. JP さんでいい？はい。ちょっと名前が違う。大丈夫です。Ayan, 60,538 yung nagastos. Ayan. Alam niyo ba kung magkano bililo ko lang dito sa motor na to? 60,000 yen. Tapos pinagawa ko ng 60,538 yen. So yun, total lang nagagastos na natin dyan. Walang magagawa kasi yan ang lagi kong ginagamit sa paano. Wala tayong sasakyan. Kaya kailangan ipagawa. 60,538. 538. Ipakita ko lang sa inyo yung Talyer dito sa Japan. Ayan. Ito yung Talyer nila. Buti na lang may ganito yan kahit pa paano na pwedeng pagawaan ng mga motor. No? Saka yung manggagawa rito medyo may edad na. Parang ano, parang simula pa noon na ito na yung talagang nakahiligan niya. Ayan, umulan. Biglang umulan. Problema niyan, patay. Paano ko mauwi yung motor? Okay lang naman daw. Yan, di kara. Nani? Okay? Paano nga? Hindi ko alam eh. Mararamdaman mo naman eh kasi Nalabat first sight ka ulit. ramdam mo yung motor din niya para
Okay na. Tumila na. Daiji desu. Arigatou gozaimashita. Sacho. Sacho. Hai. Arigatou gozaimashita. Hai. あんまりスピード出さないように。あ、そうですか。まあ、ギャーってやったり、そういうのやると壊れるからね。わかりました。Ayan. So, nandito na po pala kami ngayon sa bahay. And meron lang sana akong kukwento sa inyo kasi kanina nung pag-uwi namin, bigla namang dumating yung kapitbahay namin, yung bagong kapitbahay namin na bagong lipat lang po sa taas. So, yung taas po kasi nito, saka yung taas sa kabila, wala pong tao kasi yun. Tapos, yung bagong lipat po na kapitbahay, yung taas sa kabila, yung napili nila. So, ibig sabihin, yung taas namin wala pa rin tao. Kaya pag may narinig kami na kumalubog, iba na yun. Iba na yun kasi medyo matagal na rin walang tao dito kasi nung tumira kami dito, kailan ba kami tumira dito? Last 2 years, magto 2 years na kami ngayong September. So, nung lumipat kami rito, wala pang tao dito. Ibig sabihin, 2 years mahigit walang tao dito sa taas. Kaya nakakatakot kapag may kumalabog sa taas. Ibig sabihin, iba na yun. Ayun, anyway, yun. Yung kwento ko nga po pala about sa bagong kapitbahay namin na lumipat sila last week lang. Siguro tapos na silang maglipat kasi. So, kanina, kumatok siya sa bahay namin kasi siguro nakita niya na kauwi lang din namin. Tapos, meron siyang inabot na paper bag. Good Coffee Smiles. Ayan. So, may binigay lang siya sa atin. Pakita ko sa inyo. UCC Ice Coffee. Tapos, apple juice. And straight cocoa. Ayan. So, bakit nga ba sila nagbigay sa atin, ano? Ayun. Kwento ko lang sa inyo. Kasi dito po sa Japan, kaugalian po talaga rito na kapag bagong lipat ka, meron tayong inaabot sa kapitbahay natin. At least, 2 bahay hanggang 3 bahay mula sa'yo, magbibigay ka sa kanila. Parang Hikoshi no Aisatsu. Ayun. Hikoshi no Aisatsu. Ibig sabihin, moving greetings in English. Yun ang tawag doon. Sa Hikoshi no Aisatsu, kailangan mong pumunta sa mga bahay na malapit sa iyo. Yun nga, katulad na sabi ko po sa inyo, 2 hanggang 3 bahay mula sa iyo. Mag-a-aisatsu ka, mag-greetings ang tawag doon. Magpapakilala ka, sasabihin mo na ako po yung bagong lipat po na sa gantong room 201 or 203, ganyan. And ito po yung pangalan ko. Sasabihin pangalan mo, JP desu. Yoroshiku onegaishimasu. And sasabihin mo rin kung mayroon kang kasamang bata kasi para maging aware din yung kapitbahay mo na kung sakaling may maingay or may umiiyak, syempre usually ganun naman ang mga bata. So, parang ipapaalam mo na sa kanila na yun yung mga possibility pero hanggat maaari, hindi kami makakaabala sa inyo. Parang ganun. Ganun talaga nila pinapahalagahan yung kapitbahay nila. Ayun. So, yung lumipat naman po dito sa taas namin, parang 2 mag-asawa lang naman sila. At, yun, nagpakilala rin sila sa amin. Actually, ang usually na binibigay pag moving greetings kasi, parang ito yung itsura niyan. Tapos, ang mga laman niyan, parang saran wrap, dishwashing liquid, mga bagay na magagamit naman ng kapitbahay mo, tapos hindi siya madaling masira. Pero actually, pwede rin naman to, yung mga ganito. Mga drinks. Pwede rin naman siya. Pero yung usual talaga na binibigay, mga towel, ayan, yung mga talagang hindi madaling masira. Tapos, singit ko na rin tong tanong ni Donalyn Lang Malakas, 3561. Ayan, ang tanong niya, Sir, tanong lang, matagal ka na sa Japan, pero hindi ka pa citizen? Yun ang tanong niya. Ayun. Ako po ay hindi Japanese citizen kasi dito po sa Japan, kahit tumagal ka, hindi ka naman pwedeng agad maging Japanese citizen.
katulad nga ng sabi ko dati, hindi ko rin po sanang binabalak na maging Japanese citizen dito. Tayo namang mga Pilipino po kasi or mga foreigner dito sa Japan, kapag tumira po tayo dito, ang possible po na maging ma-upgrade yung ating pagtira dito is yung pagiging permanent visa. Ayan. So, kung ikaw ay nakatira dito ng mahigit 5 taon and maganda yung pagbabayad mo ng mga taxes, wala kang ginagawang masama or ginagawang bawal against sa law, possible kang makakuha ng permanent residency. And ina-apply po yun sa immigration, Japan immigration. Actually po, ako po naka-apply na po ako ng permanent residency ngayon and inaantay ko na lang po yung resulta. Ayan, di ba babalitaan ko kayo kapag ako'y permanent residence na. Pero yung pagiging Japanese citizen po kasi, ina-apply din po siya. And depende po yan kung gaano ka nakatagal nakatira dito. And alam ko, isa sa mga requirements para makakuha ka ng Japanese citizenship is kailangan marunong ka ng hiragana, katakana, kanji, fluent ka ng magsalita ng Japanese. And yun na nga, bukod doon, kailangan talaga nagbabayad ka ng tax, sumusunod ka sa lahat ng rules. Ayan, wala kang problema sa kanila. Possible kang makakuha ng Japanese citizenship. Kumbaga, mas mataas na yon. Pero hindi ko naman na siya pinapangarap na makuha yung pagiging Japanese citizenship. Kasi okay na ako bilang Pilipino, no? Na nakatira sa Japan. Tapos, yun na nga lang inahabol ko yung pagiging permanent residence dito para bukod sa hindi na ako pabalik-balik ng madalas sa Japan Immigration sa pag-apply ng visa, maraming benefits din yung makakuha ka ng permanent residence dito. Yun na ikukwento ko sa inyo kapag permanent resident na ako kasi naka-apply pa lang ako ngayon and possible this year lalabas na yung resulta. Ayan.